Ang bagong templo. Ika-40 kabanata. Noong ika-10 araw ng unang buwan, ng ika-25 taon ng aming pagkabihag at ika-14 na taon mula nang wasakin ang Jerusalem, nilukuban ako ng kapangyarihan ng Panginoon at ipinakita sa akin ang isang pangitain. Sa pangitain iyon, dinala niya ako sa mataas na bundok ng Israel. Nang tumingin ako sa timog, ay may nakita akong parang isang lungsod. Dinala ako roon ng Panginoon, at may nakita akong isang tao na ang mukha ay parang kumikinang na tanso. Nakatayo siya malapit sa pintuan ng bayan, at may hawak na panukat. Ang isa ay lubid na gawa sa telang linen, at ang isa ay kahoy. Sinabi sa akin ng taong iyon, "Anak ng tao, makinig ka, at tingnan mo mabuti ang ipapakita ko sa iyo, dahil ito ang dahilan kung bakit kita dinala rito. Pagkatapos, sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel ang lahat ng nakita mo." Ang pintuan sa gawing silangan. Nakita ko ang templo na napapaligiran ng pader. Kinuha ng tao ang panukat niyang kahoy, na ang haba ay 10 talampakan. Ayon sa umiiral na sukatan, ay sinukat niya ang pader. 10 talampakan ang taas nito, at ganoon din ang kapal. Pagkatapos, pumunta ang tao sa daanan sa templo na nakaharap sa silangan. Umakyat siya sa mga baitang at sinukat niya ang pasukan ng daanan, at 10 talampakan ang luwang nito. Sa bawat gilid ng daanang ito, ay may 3 silid na may gwardyang nagbabantay. Ang bawat silid na ito'y may sukat na 10 talampakan ng haba, at ganoon din ang luwang. At ang kapal ng pader sa pagitan ay 8 talampakan. Sa kabila ng mga silid ay may daanang papunta sa balkonahe na nakaharap sa templo. Ang daanang ito ay 10 talampakan din ang haba. Sinukat din ng tao ang bulwagan at 14 na talampakan ang haba nito. Ang kapal ng dingding sa magkabilang daanan ng balkonahe ay 3 talampakan. Ang 3 silid na kinaroroonan ng mga bantay ay pare-pareho ang luwang, at ang mga pader sa pagitan nito ay pare-pareho rin ang kapal. Sinukat din ng tao ang taas ng daanan papunta sa bakuran sa labas, at ito'y 22 talampakan. Ngunit ang taas ng pintuan nito ay 17 talampakan. Sa harap ng bawat silid na kinaroroonan ng mga gwardyang nagbabantay, ay may mababang pader na 20 pulgada ang taas, at 20 pulgada rin ang kapal. At ang mga silid na ito'y 10 talampakan ang haba, at ganoon din ang luwang. Pagkatapos, sinukat ng tao ang luwang ng daanan, papunta sa bakuran sa labas, at ito'y 42 talampakan. Ang sukat nito'y mula sa likod ng pader ng kwartong kinaroroonan ng gwardyang nagbabantay, papunta sa kabilang pader ng silid ding iyon. Sinukat niya ang pader mula sa pintuan, papunta sa bulwagang nakaharap sa bakuran sa labas, at 100 talampakan ang haba nito. Ang haba naman ng daanan mula sa pintuan hanggang sa dulo ng bulwagan ay 85 talampakan. May maliit na bintana sa bawat silid, kung saan naroon ang nagbabantay, at sa pader sa gitna ng mga silid. Ang mga pader na ito ay may palamuting nakaukit na puno ng palma. Ang bakuran sa labas ng templo. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa bakuran sa labas ng templo. Nakita ko roon ang 30 silid na nakahilera sa daanang bato na nakapaikot sa bakuran. Ang daanang bato na ito sa bandang ibaba ay umaabot hanggang sa gilid ng mga daanang papasok sa bakuran. Ang lawak ng daanang bato ay kapantay ng haba ng mga daanang iyon. Pagkatapos, sinukat ng tao ang layo mula sa daanang papasok sa bakuran sa labas ng templo hanggang sa daanang papunta sa loob ng bakuran ng templo, at ang layo ay 170 talampakan. Ang daanan sa hilaga. Pagkatapos,
Sinukat ng tao ang haba at taas ng daanan sa hilaga. Ang daanang ito ay papunta sa labas ng patio. Ang bawat gilid ng daanan ay may 3 ring silid na kinaroroonan ng mga gwardyang nagbabantay. Ang luwang ng mga silid na ito at ang pader sa pagitan, pati ang mga balkonahe nito, ay katulad din ng daanan sa silangan. Ang haba ng daanan sa hilaga ay 85 talampakan, at ang luwang ay 42 at kalahating talampakan. Ang mga bintana, balkonahe, at palamuting palma ay katulad din ng nasa silangang daanan. May 7 baitang pataas sa daanan, at may balkonahe sa dulo nito. Mayroon ding daanan papunta sa bakuran sa loob, sa gawing hilagang daanan, katulad ng daanan sa silangan. Sinukat din ng tao ang layo ng 2 daanan, at ito'y 170 talampakan. Ang daanan sa timog. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa dakong timog, at may nakita akong daanan doon. Sinukat niya ang balkonahe at ang magkabilang pader nito, at ang sukat nito ay katulad din ng mga una niyang sinukat. May mga bintana rin ito sa paligid ng daanan, at balkonahe katulad ng iba. Ang haba ng daanan ay 85 talampakan, at ang luwang ay 42 at kalahating talampakan. 7 ang baitang nito paakyat sa daanan, at may balkonahe sa dulo nito. Ang mga pader sa gilid ng daanan ay may mga palamuting palma. Mayroon ding daanan ang bakuran sa loob na nakaharap sa timog. Sinukat ito ng tao, at ang layo mula sa daanang ito hanggang sa daanan sa labas sa timog ay 170 talampakan. Ang mga daanan papunta sa bakuran sa loob. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa bakuran sa loob. Doon kami dumaan sa daanang nasa timog. Sinukat niya ang daanan, at katulad din ito ng iba. Mayroon din itong mga silid na kinaroroonan ng mga gwardya na nagbabantay. Ang laki ng mga silid nito at ang mga pader sa gitna, pati ang mga balkonahe ay katulad din ng iba. Mayroon ding mga bintana sa palibot ng daanan at ng balkonahe. Ang haba ng daanan ay 85 talampakan, at ang luwang naman ay 42 at kalahating talampakan. Ang mga balkonahe ng mga daanan na nakapaligid sa bakuran sa loob ay may habang 8 talampakan, at may luwang na 42 at kalahating talampakan. Ang balkonahe ng daanan sa bandang timog ay nakaharap sa bakuran sa labas, at napapalamutian ito ng puno ng palma na nakaukit sa mga pader. May 8 baitang paitaas sa daanang ito. Pagkatapos, muli akong dinala ng tao sa bakuran sa loob. Sa gawing silangan kami dumaan. Sinukat niya ang daanan at katulad din ito ng iba. May mga silid din ito na kinaroroonan ng mga gwardyang nagbabantay. Ang laki ng mga silid nito at mga pader sa gitna, pati ang mga balkonahe nito, ay katulad din ng sa iba. Mayroon ding mga bintana sa paligid ng daanan at ng balkonahe. Ang haba naman ng daanan ay 85 talampakan, at ang luwang ay 42 at kalahating talampakan. Ang balkonahe nito ay nakaharap sa bakuran sa labas, at may mga palamuting palma na nakaukit sa magkabilang pader. May 8 baitang din pataas sa daanang ito. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa daanan sa hilaga. Sinukat niya ang daanang ito at katulad din ito ng iba. May mga silid din ito na kinaroroonan ng mga gwardyang nagbabantay. Ang luwang ng mga silid na ito at ang mga pader sa gitna, pati ang mga balkonahe, ay katulad din ng iba. May mga bintana rin ito sa paligid ng daanan. At ang haba ng daanan ay 85 talampakan. At ang luwang ay 42 at kalahating talampakan. Ang balkonahe nito ay nakaharap sa bakuran sa labas, at may mga palamuting puno ng palma na nakaukit sa pader. May 8 baitang pataas sa daanang ito. Ang silid na pinaghahandaan ng mga handog. Pagkatapos, may nakita akong silid na may pintuan sa tapat ng balkonahe sa daanang nasa hilaga.
Doon sa silid na iyon, hinuhugasan ang mga handog na sinusunog. Sa magkabilang panig ng balkonahe, ay may dalawang mesa na pinagkakatayan ng mga hayop na handog na sinusunog, handog sa paglilinis at handog na pambayad ng kasalanan. Mayroon pang dalawang mesa sa magkabilang tabi ng hagdan bago umakyat sa daanan sa hilaga. Kaya 8 lahat ang mesa na pinagkakatayan ng mga handog, 4 sa balkonahe at 4 sa tabi ng daan. Mayroon ding 4 na mesa roon na gawa sa tinapyas na bato. Doon inilalagay ang mga kagamitan na pangkatay ng hayop na handog na sinusunog at iba pang mga handog. Ito'y 20 pulgada ang taas. Ang luwang at haba ay parehong 30 pulgada. Sa palibot ng dingding ng balkonahe ay may mga sabitan na 3 pulgada ang haba. At naroon sa mga mesa ang mga karneng ihahandog. Ang mga silid ng mga pari. May 2 silid doon sa bakuran sa loob. Ang isa ay nasa tabi ng daanan sa hilaga, nakaharap sa timog, at ang isa naman ay nasa tabi ng daanan sa timog, nakaharap sa hilaga. Sinabi sa akin ng tao, ang silid na nakaharap sa timog ay para sa mga paring namamahala sa templo, at ang silid na nakaharap sa hilaga ay para sa mga paring namamahala sa altar. Ang mga ito ay mga anak ni Zadok, at sila lang na mga Levita ang pinayagang makalapit at maglingkod sa harap ng Panginoon. Sinukat ng tao ang luwang ng bulwagan, at ito'y 170 talampakan, at ganoon din ang haba. Ang altar ay nasa harap ng templo. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa balkonahe ng templo, at sinukat niya ang magkabilang pader ng daanan ng balkonahe. At ang bawat pader ay may taas na 8 talampakan at 5 talampakan ang kapal. Ang luwang ng daanan ng balkonahe ay 24 na talampakan. Ang haba ng balkonahe ay 35 na talampakan. At ang luwang ay 20 talampakan. May 10 baitang ito pataas, papunta sa balkonahe, at may haligi sa magkabilang tabi.